Basta huwag mong kalilimutan yung pinangako mo sa akin, ha? Oo naman. Pagbalik ko sa 1 linggo, dala ko lang hinihingi mong bagong cellphone. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Kaya love na love ko ang bebe na yan eh. Basta para sa'yo, lahat gagawin ko. Maiba nga pala ako. Kailan mga anak ang asawa mo? 2 linggo na lang isisilang na ni Alona ang bunso naming anak. Baka naman kapag may bago ka ng baby mawalan ka na ng oras sa akin. Hindi yun mangyayari. Siyempre, ikaw pa rin ang una sa akin. Talaga lang ha? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Siyempre meron. Kaya lang di ba magastos kapag may bagong silang na sanggol? Baka mamaya tipirin mo ko sa allowance ha? Ibang nakalaan para sa'yo. Iba rin para sa pamilya ko. Kaya alisin mo na sa isip mo yan baka tipirin kita. Yan ang gusto ko sa'yo O paano? Aalis na ako. Baka kasi gabi na ako sa daan Tsaka baka makahalata na ang asawa ko. Sunod-sunod na kasi ang pag-uwi ko ng gabi sa bahay Okay, sige. Ingat sa pag-uwi ha. Ikaw din. O paano? Magkita lang ulit tayo. Matagal ko nang alam na may ibang babae ang Itay. Aksidente ko lang yun nalaman nang minsan nakita ko sila ng babaeng yun sa isang kainan malapit sa eskwelahan na pinapasukan ko. Parang tuko ito kung makakapit kay Itay. Kahit sa murang edad, alam ko na agad na may relasyon silang dalawa. Mula noon nag-iba ang tingin ko kay Itay. Naging malamig na rin ang pakikitungo ko sa kanya sa kabila ng pagiging mabuting ama niya sa akin. Lahat kasi ng pangangailangan ko, ibinibigay naman niya. Sa kabila ng pagiging mabuting ama niya sa akin, hindi na nawala ang hinanakit ko sa kanya dahil sa pagtataksil na ginagawa niya sa aking ina. Gustuhin ko mang ipagtapat kay ina yan ng lalaman ko. Lagi naman akong pinangungunahan ng takot. Ayoko masira ang pamilya namin, katulad ng mga kakilala ko na walang ama sa tabi nila. Hindi pa ba tapos ang ginagawa mo, nak? Malapit na po, Tanay. Meron po ba kayong ipag-uutos sa akin? Meron sana, pero tapusin mo muna yung ginagawa mo. Baka importante yan. Pwede ko naman po itong gawin mamaya. Sa isang araw pa naman ito kailangan. Hindi po ako nagmamadali na matapos to. Ganun ba? Pwede mo bang sunduin si Aling Violi sa kanila? Bakit po, Nay? Manganganak na po ba kayo? Nako, hindi pa. 2 linggo pa bago lumabas ang kapatid mo. Gusto ko lang kasing magpahilot. Medyo nangangalay kasi ang balakang ko Hindi po ba masama ang magpahilot ang buntis? Hindi naman. Tsaka hindi naman ang tiyan ko ang hihilutin Sige po, susunduin ko na po si Aling Violi sa kanila. Salamat anak ha. Mag-iingat ka sa pagpunta mo sa kanila. Tumango lang ako kay inay at saka kumuha ng jacket. Malamig na kasi ang simoy ng hangin kapag ganong magdidisyembre. Lakad takbo ang ginawa ko dahil may kalayuan din ang bahay na nag-iisang kumadrona sa lugar namin. Mga nasa 20 minutos din ang nilakad ko bago nakarating sa bahay ni Aling Violi na nasa gitna ng bukirin. Agad naman akong pinatuloy ng may edad ng babae habang naghihintay. Sandali lang naman ako naghintay at lumakad na rin kami. Sinamahan pa kami ng apo niyang lalaki para may kasama siya sa pag-uwi mamaya. Sabi niya, hirap na raw kasi siyang makaaninag kapag inaabot siya ng dilim sa daan. Pagdating sa bahay, dumiretso na siya sa kwarto kung saan naroon ang inay. Sa sala na lang ako naghintay habang kausap ang apo ni Aling Violi. Ilang sandali pa, lumabas na rin si Aling Violi. Gaya ng nakagawian nito, ibinigay ko na sa kanya maligamgam na tubig. Umiinom ito ng maligamgam na tubig bago umuwi. Pumasok naman ako sa kwarto. Nadatnan ko pang nakahiga ang inay. Ano po ang sabi ni Aling Violi? Natural lang daw na manakit ang balakang ko dahil malapit na akong manganak. Sinabi rin niya na kapag hindi umikot ang kapatid mo sa sinapupunan ko, posibleng suhi ko siyang ilalabas.
Di po ba mahirap kapag suhi? Sabi nga ni Aling Violi, baka daw hindi ko kayanin kapag dito sa bahay ako manganganak. Dapat daw sa ospital. May kalakihan pa naman ang kapatid mo. Sundin niyo na lang po ang sinasabi ni Aling Violi. Para din naman po yun sa inyo eh. Inaalala ko kasi malayo ang ospital dito sa atin. Halos 4 na oras din ang biyahe. Baka hindi na rin ako umabot. Paano po yan? Ano po bang napag-usapan niyo ng itay? Gusto niya si Aling Violi ang magpaanak sa akin. Bahala na nga. Baka umikot naman ang kapatid mo sa sinapupunan ko bago ang araw ng panganganak ko. Dahil sa nalaman ko, hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala at kabahan. Nung pinagbuntis kasi ako ng inay noon, muntik na malagay sa peligro ang buhay niya. Kaya wala na sanang balak akong sundan. Pero bigla naman nabuntis siya pagkatapos ng maraming taon. Gusto ko na rin magkaroon ng kapatid dahil naiinggit ako sa mga kaibigan ko na may tumatawag sa kanilang kuya at ate. Tsaka nalulungkot din ako dahil solo lang akong anak. Pero ngayong nalaman ko na maselan pala ang pagbubuntis ng inay, parang ayoko na lang magkaroon ng kapatid. Pinagpahinga ko na lang ang inay at ako na lang ang nagluto ng hapunan. Ilang sandali lang, dumating na rin ang itay. May dala itong pasalubong para sa amin. Walang kibo naman ako nagmano sa kanya. Ang nanay mo, Nasa kwarto po ninyo. Medyo masama ang pakiramdam niya. Katunayan po niyan pinasundo niya si Aling Violi. pupunta ko lang inay mo ha? Nakaluto ko na ba? Opo, Mabuti. Maghain ka na. Tatawagin ko na rin ang inay mo para makakain na siya ng hapunan. Tumango lang ako kay itay at tumalikod na rin siya. Ako naman nagsandok na ng kanin at ulam. Naglagay na rin ako ng 3 plato at kubyerto sa mesa. Naupo na rin ako sa upuan ko habang hinihintay ang paglabas nila. Ilang sandali pa, narinig ko na ang paparating na yabag ng mga magulang ko. Nang sulyapan ko sila, nakaalalay ang itay kay inay hanggang makaupo ito. Pinaglagyan rin niya ng kanin at ulam ang inay sa plato nito. Ang dami mo namang inilagay na kanin sa plato. Alam mo naman na hindi na ako pwedeng kumain ng marami ngayon. Oo nga pala. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Akin na ang kalahati sa kanin mo. Ako nakakain. Wala nga sana akong balak kumain ngayon eh. Sobrang sama ba talaga ng pakiramdam mo ngayon? Hindi naman. Tsaka sabi naman ni Aling Violi, normal lang daw na manakit ang balakang ko. Medyo malaki rin kasi ang sanggol sa sinapupunan ko eh. Kaya nakakaramdam ako ng ngalay. Excited na ako sa paglabas ng bunso natin. Plano kong wag munang pumasok ng ilang araw kapag malapit ka ng manganak. Talaga? Buti naman. Medyo kinakabahan kasi ako. Para akong nanganganay ulit. Ang tagal ba naman bago nasundan si Marie? Yang batang isisilang mo ang magdadala sa atin ng swerte at kaginawaan. Natitiyak ko yan. Mabuti pa kumain na tayo. Baka lumamig pa ang pagkain. Hindi ko mapigilan na mapangiti sa naging usapan ng aking mga magulang. Kung hindi ko lang sana alam ang lihim ng itay, baka maging buo ang kaligayahan ko dahil nakikita kong maayos at masaya naman ang kanilang pagsasama. Hindi ko tuloy napigilan na mapabuntong hininga na siyang ikinalingon nila sa akin. Ngumiti lang ako at saka tinuon na ang pansin sa pagkain. Kinabukasan araw ng Sabado at walang pasok sa eskwelahan. Ako na lang ang gumawa ng mga gawaing bahay para hindi na magkikikilos ang inay. Kapag kasi nakikita nitong makalat ang bahay, hindi nito mapigilan ng hindi kumilos. Nagsasampay na ako ng mga uniforme ko nang lumabas ang inay. Sabi nito gusto lang daw magbilad sa araw. Napansin ko ang pamamanas ng mga binti niya. Pero ipinagsawalang bahala ko lamang yun. Dahil sa pag-aakalang dala lamang yun ng pagbubuntis nito. May binanggit ba ang itay mo kanina bago siya umalis? wala naman po, Nay. Tiyak nagagabihin na naman siya ng uwi. Lagi naman po siyang ginagabi kapag araw ng Sabado.
Nababanggit niya po ba sa inyong dahilan? Ang sabi lang niya kapag ganitong araw marami silang ginagawa. Bakit naman bigla ka nagtanong? Wala naman po. Tsaka nakakapagtaka lang po na tuwing araw ng Sabado, lagi siyang gabi ng umuwi. Hindi tuloy natin siya nakakasama sa hapunan. Huwag ka nang magtampo sa tatay mo. Lagi naman natin siyang nakakasama ng ibang araw Alalahanin mo, ang pagsisipag ng tatay mo sa trabaho ay para rin sa atin at sa kinabukasan mo. Alam ko naman po yun. Ay, kapag ganitong nagsasalita ako, ang dali ko nang hingalin. Mabuti pa po, Nay. Magpahinga na kayo. Tsaka na lang po kayo magpaaraw. Sige, papasok na lang ako. Alalayan ko na po kayo. Kumawak po kayo sa akin. Salamat anak. Pasensya ka na ha kung ikaw na ang gumagawa ng trabaho dito sa bahay. Wala po yun, Nay. Kaya ko naman po Hinatid ko hanggang kwarto si inay. Hindi ko agad siya iniwan. Isa pa sa napansin ko ay ang pamumutla ng inay at laging kinakapos ng paghinga. Kinuha ko na lang ang langis na lagi niyang pinapahid at nilagyan ko ang binti niya. Ngumiti naman sa akin ng inay bilang pasasalamat. Ilang sandali pa, nakatulog na rin siya. Habang nakatingin ako sa mukha ni inay, nakaramdam ako ng sundot ng konsensya. Parang gusto ko nang ipagtapat sa kanya ang nalalaman ko kay Itay. Ngunit nag-alala naman ako na baka makasama yun sa kanya. Nang sumunod na araw, nagpaalam ang Itay na hindi makakauwi dahil sa trabaho. Kinutuban na agad ako nun na kaya siya hindi makakauwi dahil sa kabit niya. Ba't niyo po pinayagan ng Itay? May kinalaman naman yun sa trabaho ng tatay mo. Tsaka 2 araw lang naman Inaalala ko lang po kasi kayo. Dapat nga po nasa tabi niya kayo lagi. Paano po kapag sumakit ang tiyan niyo? Alam ko naman na maaasahan kita sa bagay na yan. Tsaka nangako naman si Aling Violi na laging pupunta dito sa bahay para tingnan kung manganganak na ako. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo Baka po kasi kung kailan nasa eskwelahan ako, saka sasakit ang tiyan niyo. Alisin mo na ang pag-aalala dyan sa dibdib mo. May awa ang Panginoon, makakaraos din ako. Hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. May mga pagkakataon din kapag nasa eskwelahan ako. Gustong-gusto ko na agad makauwi para makita ang inay. Nakadagdag pa sa aking pag-aalala ang nakikita kong pagkabalisa kay inay. Tila meron siyang dinaramdam na ayaw sabihin sa akin. Habang ang inay balisa sa pagbubuntis at ako naman ay labis na nag-aalala, ang Itay naman ay nagpapakasaya sa kabit niya. Buti hindi naginala ang asawa mo na hindi naman talaga trabaho ang dahilan kung bakit hindi ka umuwi ng 2 araw sa inyo. Malaki ang tiwala ng asawa ko sa akin, kaya malabo maghinala yun ang may ginagawa ko sa likod niya. Uuwi ka na ba agad niyan? Inaayos mo na kasi ang gamit mo Kailangan kong umuwi ng maaga. Lagi na kasing dumadaing ng pananakit ng tiyan ng asawa ko Mabuti yung nasa tabi niya ako. Hay nako, ngayon pa lang nga na hindi lumalabas ang anak niyo, nagmamadali ka ng umuwi. Paano pa kaya kapag nandyan na? Baka tuluyan ka nang mawalan ng oras sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mangyayari na mawawalan ako ng oras para sa'yo. Sana nga mapanindigan mo ang sinasabi mo. Alalahanin mo ang mga sakripisyo ko nang ikaw ang piliin ko. Alam ko naman yun Sana naman maintindihan mo rin ang sitwasyon ko. O sige, umuwi ka na. Baka mamaya nga mga anak na ang asawa mo. Babalik din naman ako bukas Kaya huwag ka na magtampo. Sige ka, papangit ka niyan. Ilang gabi nang hindi kumakain ng inay. At ang Itay naman ay laging gabi nang umuwi. Kaya madalas mag-isa akong kumakain. Nang mga oras na yun balisa ang inay. Kinausap niya ako na tila ba naghahabilin na. Huwag mong kalilimutan ang mga pangaral ko sa iyo, anak, ha? Mag-aaral kang mabuti. Yan ang kayamanan na hindi nila mananakaw sa iyo. At kapag lumabas na ang kapatid mo,
Baka mahalin mo siya at alagaan, ha? Mahal na mahal ko kayo. Bakit po ba niyo sinasabi ang bagay na yan? Ewan ko ba, anak? Pakiramdam ko kasi baka hindi ko na masasabi ang bagay na to pagdating ng panahon. Kaya gusto ko nang sabihin ngayon sa'yo. Napansin ko po na nagiging iyakin ata kayo mula nang magbuntis kayo. Normal lang ang ganito, Marie. Kapag naging ina ka na rin, maiintindihan mo rin ako. Nay, mahal na mahal ko rin po kayo. Patawarin niyo po ako kung naglilihim ako sa inyo. May inililihim ka sa akin? Tsaka ko na lang po sasabihin sa inyo. Tungkol ba saan ang bagay na yan? Makailang ulit pa ako napalunok. Hindi ko rin magawang salubungin ng titig ng inay. Nang handa na akong ipagtapat sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Tsaka naman dumating ang itay. Marami itong dalang pasalubong sa amin. Sandaling nawala ang atensyon sa akin ng inay at sinalubong ang itay. Nagpasya ako na tuluyan na lang na huwag sabihin dito ang nalalaman ko. Nung gabing yun hindi ako makatulog. Laman ang isip ko na pag-usapan namin ng inay. Isang linggo bago ang takdang panganganak ng inay, bigla na lang sumakit ang tiyan niya. Maaga nun umalis ang itay para sa trabaho. Ako naman ay hindi pa nakakaalis papuntang eskwelahan. Agad kong sinundo si Aling Violi. Gusto ko sanang nasa loob din ako ng kwarto. Pero hindi pumayag ang kumadrona. Habang nasa likod ng pinto, dinig ko ang mariing pag-iri ng inay. Pati na rin ang sinasabi ng kumadrona. Lumipas ang ilang oras bago ko narinig ang matinis na pagpalahaw ng isang sanggol. Walang pasabi na pumasok ako sa loob. Agad akong tumabi kay inay. Basa ng pawis ito. Bakas ang hirap at pagod sa panganganak. Si Aling Violi naman ay abala sa paglilinis ng sanggol. Lalaki po ang kapatid ko, Nay. Sa wakas, may kapatid na rin ako. Marie, ikaw na ang bahala sa tatay at kapatid mo, ha? Nay, ano po bang sinasabi niyo? Wag na po muna kayong magsalita. Magpahinga na lang po muna kayo. Yung kwintas na gusto mong hingin sa akin, ibibigay ko na sa'yo. Ingatan mo yon. Nay, ano po bang nangyayari? Gusto niyo po bang dalhin ka namin sa ospital? Hindi na, anak. Yung mga bilin ko sa'yo, huwag mong kalilimutan, ha? Aling Violi, ano po bang nangyayari kay inay? Bakit ganito siya magsalita? Imbis na sumagot si Aling Violi, malungkot lang itong umiling. Ang kaba ko ay napalitan ng takot. Ibinaling ko ulit ang tingin ko kay inay. Hinahabol nito ang paghinga. Nangingitim na rin ang labi nito at parang ibinabad sa suka ang mukha. Napasulyap din ako sa saping hinihigaan niya. Punong-puno yun ng dugo. Wala sa loob kong napahawak ako sa kamay niyang nanlalamig. Nay! Marie, lagi ko kayong babantayan ng kapatid mo. Nay, ayoko. Imulat niyo po ang mga mata niyo. Ngunit wala ng tugon ng inay. Kitang-kita ko kung paano niya habulin ang kanyang paghinga. Ang biglang paghigpit ng hawak niya sa kamay ko at ang biglang pagluwag ng kapit niya. Ang iyak ko ay naging malakas na palahaw. Niyugyug ko pa ang balikat ng inay para lang magising ito. Nang wala ng tugon mula rito, niyakap ko na lang ang katawan niya habang patuloy sa pagpalahaw. Hindi ko na rin inalintana kung marinig man ako ng mga kapitbahay. Wala na akong maalala kung paano kinuha sa bahay ang katawan ng inay para dalhin sa morgue sa bayan. Lahat ng taong lumapit sa akin para kausapin ako ay hindi ko pinapansin. Basta nakatingin lang ako sa kawalan. Ni hindi ko na nga alam kung umiiyak pa ba ako
Nung dumating ang inay na nasa kabaong na, dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. Doon ulit ako napahagulgol ng iyak. Lumapit naman sa akin si Itay. At pareho kaming umiyak sa harap ng puting kabaong ng inay. Bakit niyo kami iniwan? Paano na kami? Marie, wala na tayong magagawa. Hanggang dyan na lang talaga ang buhay ng nanay mo. Hindi ko po alam paano pa magpapatuloy ngayong wala na ang inay. Nandito pa ako, anak. Hindi ko kayo pababayaan ng kapatid mo. Tayo magdadamayan sa lahat ng oras. Sa kabila ng pagdadalamhati ko, hindi ko pa rin mapigilan ang umuusbong na galit sa puso ko. Sa kaibuturan kasi ng puso ko, may bahagi nito ang sinisisi ko ang Itay. Kung naging tapat lang siya at pinili sana niyang manatili sa tabi ng inay, baka hanggang ngayon ay buhay pa rin ito. Sa tindi ng emosyon ko, hindi ko na namalayan ang pagyukom ng kamao ko. Sa loob ng 5 araw na nakaburo lang inay, hindi ako umaalis sa tabi niya. Nawala na rin sa isip ko ang tungkol sa bagong silang kong kapatid. Ni hindi ko nga naalala man lang alamin kung sino ang nag-aalaga rito. Sa huling araw na ihahatid na namin ng inay, tahimik na lang akong lumuluha habang nakatingin sa kabaong na ibinababa sa hukay. Nang lumapat ang kabaong nito sa lupa, tsaka ko inihagis ang hawak kong puting rosas na paboritong bulaklak ng inay. Nang mga oras na yun, dama ko ang tila may nakatingin sa akin. Pagpaling ko sa isang bahagi ng sementeryo, malayo kung nasan ako, may nakita kong babaeng nakaputi na nakatingin sa akin. Dahil malayo ito, hindi ko makita ang muka. Nililipad pa ng hangin na mahaba nitong buhok at laylayan ng suot na bestida. Isang dantay sa balikat ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Marie, kailangan na nating umuwi. Tayo na lang naiwan dito. Kanina pa nagsialis sa mga taong nakilibing. Pwede po bang maya-maya na lang tayo umuwi? Pero anak, dumidilim na ang langit. Baka abutan tayo ng ulan. Sige po, Tay. Magpapaalam lang ako sandali kay inay. Umusal naman ako ng dasal at pamamaalam kay inay sa isip. Bago humakbang paalis sa sementeryo, sinulyapan ko muna kung saan ko nakita ang babaeng nakaputi. Ngunit wala na ito. Marahil ay may dinalaw lang na kamag-anak sa sementeryo. Nang makauwi kami, nadatnan namin doon ang tiyahin ko at ang asawa nito. Nakababatang kapatid ni Itay si Tita Vanji. Matagal nang kasal ang mga to pero hindi pa rin binibiyayaan ng anak. Nang biglang umiyak ang kapatid ko sa kuna, noon ko lang naalala ito. Lumapit ako rito at bigla na naman tumulo ang luha ko sa pagkaalala na maaga kaming naulila sa ina. Narinig kong sinabi ni Tita Vanji na kukunin na nila ang kapatid ko. Nagulat ako sa narinig ko at nagtanong sa kanila. Marie, pansamantala munang aalagaan ng tiyahin mo ang kapatid mo. Hindi maaari! Kailan pa kayo nagdesisyon tungkol sa bagay na to? Alam mo may trabaho ako at ikaw naman ay nag-aaral pa. Walang mag-aalaga sa kapatid mo. Wala na nga ang inay. Pati ba naman kapatid ko gusto niyo pang ilayo? Pansamantala lang naman eh. Babalik din dito ang kapatid mo. Intindihin mo naman ang sitwasyon natin. Ako na lang po ang mag-aalaga sa kapatid ko. Hindi na po ako mag-aaral. Ano ba yung kalokohang sinasabi mo? Hindi ka titigil sa pag-aaral. Alam mo yan ang pangarap namin ng inay mo sa'yo, ang makapagtapos ng pag-aaral. Gumawa po kayo ng paraan para hindi malayo sa atin ang kapatid ko. Masakit din sa akin na malayo ang kapatid mo. Pero kailangan natin magsakripisyo. Hindi naman siya pababayaan ng tiyahin mo eh.
Mas mahalaga ng kapatid mo sa puder nila. Pero tay... Naiintindihan kita. Pero sana maintindihan mo rin ako. Pareho nating hindi gusto na mawalay sa kapatid mo. Pero ito lang ang paraan na naiisip ko. Wala akong nagawa kundi mapaiyak na lang. Nang tuluyan ng kunin ng mag-asawa ang kapatid ko. Marahan ko pa siyang niyakap. At hinagkan sa noo bago sila umalis. Kita ko rin ang lungkot kay Itay. At pagpipigil na huwag maiyak. Nang gabing yun, nagkulong lang ako sa loob ng kwarto ko habang umiiyak. Yakap ko rin ang litrato ng inay habang kinakausap ko ito. Hindi ko po kaya nang wala kayo, Nay. Pabalik na po kayo. Sana panaginip lang ang lahat ng to. Dahil sa pinagsama-samang puyat, pagod at pag-iyak, hindi ko na malaya na makakatulog ako habang yakap ang litrato ng inay. Makailang beses pang kumatok sa may pinto ang Itay. Nang hindi ako sumasagot, pumasok na siya at nakita ngang tulog na tulog ako. Lumabas na lang siya ng kwarto ko. Nang maghating gabi, nagising ako sa tila malamig na hangin sa loob ng kwarto ko. Bumangon ako't kinuha ang nakatuping kumot. Nasamyo ko pa ang amoy rosa sa paligid ko. Pero imbis na matakot, nakaramdam pa ako ng saya dahil alam ko nasa paligid lang ang inay. Kinabukasan kahit mabigat pa rin ang pakiramdam, bumangon na ako para maghanda ng almusal. Sa agahan pareho kaming tamilmil kumain ng Itay. Bakit po kayo nakabihis ngayon? Kailangan ko na kasing pumasok sa trabaho. Ganun po ba? Ayos lang ba na maiwan kita dito mag-isa? Oo naman po. Tsaka hindi po ako nag-iisa. Alam ko pong narito pa rin ang inay. Marie, alam ko masakit ang pagkawala ng inay mo. Pero mas makakabuti na hanggat maaga, tanggapin mo na wala na siya. Kayo po ba natanggap niyo nang wala na ang inay? Mahirap pero tinanggap ko na wala na siya sa atin. Kailangan natin magpatuloy mabuhay. Hindi po ganun kadali para sa akin. Nag-iisa lang ang inay. Hindi naman ibig sabihin na tinanggap natin ang pagkawala niya eh. Kakalimutan na natin siya. Habang buhay siyang mananatili sa mga puso natin. Napaiyak na lang ako. Hindi ko matanggap na ganun ang sinasabi ng Itay. Gusto ko sana siyang sumbatan na madali sa kanyang makalimot. Dahil buhay pa ang inay, meron na siyang babae. Pagkaalis ng Itay, tsaka ako naglinis ng buong bahay. Lahat ng sulok ng bahay namin ay punong-puno ng alaala ng inay. Kaya alam ko kahit umabot pa ng mahabang panahon, ang pangungulila ko sa kanyang pagkawala, kailanman hindi magmamaliw. Isang buwan na rin mula nang mamatay ang inay. May mga gabi pa rin na lagi akong umiiyak. At hinahanap-hanap ko ang kanyang pagkalinga. Samantalang ang Itay, hindi pa man nakakapagbabang luksa, inuwi na agad niya ang kanyang kabit sa bahay. Ano po? Dito na siya titira sa bahay natin? Oo anak, ang tita Larissa at ako'y magsasama na. Hindi ako papayag! Paalisin mo ang babaeng yan dito! Hindi ako papayag na dungisan yung alaala ng inay sa bahay na to! Ang bastos naman ng anak mo, Leo. Ganyan ba ang pagpapalaki ng asawa mo sa anak nyo? Marie, humingi ka ng sorry sa tita Larissa mo. Bakit ako hihingi ng sorry sa kanya? Hindi ba dapat kayo ang gumawa nun? Dahil sa pambababoy niyo sa nanay ko? Ano bang ibig mong sabihin na bata ka ha? Sobra bang naapektuhan ng pagkamatay ng inay mo ang pag-iisip mo? Matagal ko na pong alam ang relasyon niyo ng babaeng yan. Buhay pa ang inay, pinagtataksilan niyo na siya. Anong sabi mo? Matagal mo nang alam? Opo, at hindi ko po kayo mapapatawad sa ginawa niyo. Marie! Bumalik ka rito! Hayaan mo ako magpaliwanag! Hayaan mo muna ang anak mo.
Baka lalo lang kayo magkagalit kung ipipilit mo ang gusto mo. Alam na pala ni Marian tungkol sa atin. Kaya pala biglang naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Paano niya kaya nalaman ang tungkol sa atin? Hindi ko rin alam. Mabuti hindi niya naisipan na magsumbong sa asawa mo nung nabubuhay pa to. Hindi tayo nakakasiguro na wala ngang alam si Alona. Hayaan mo na nga. Kahit nalaman pa niya, wala na rin naman siyang magagawa dahil patay na siya. Lalong nagkalambong ang samahan naming mag-ama dahil sa pagpapatira niya sa kabit nito sa bahay namin. Tuluyan na rin nawala ang respeto ko sa kanya. Sa loob lang ng ilang linggong pagtira ni Tita Larissa sa bahay, nakita ko agad ang tunay na ugali nito. Walang alam sa gawaing bahay, sa pagluluto, at kahit sa paglalaban ng damit nito. Lahat din ng luho nito ay binibigay ng itay. Kahit magkabaon-baon na ito sa utang, madalas din meron nagpupunta doon para singilin ng kabit nito. Hanggang mawalan na ng trabaho ang itay sa pinapasukan nitong pabrika ng tela. Dahil sa nasangkot sa away ng katrabaho. Akala ko ba maganda ang posisyon mo sa trabaho mo? Bakit pati ikaw nakasama sa natanggal? Marami kasing nakasaksi na akong unang nanuntok sa katrabaho ko. Paano na yan? Huwag kang mag-alala. May ipon pa naman ako Kakasya naman yung sa gastusin natin dito sa bahay habang naghahanap ako ng bagong trabaho. Bakit kasi kailangan mong pairali ng init ng ulo mo Pinalampas mo na lang sana yung ginawa ng katrabaho mo. Nagdilim kasi ang paningin ko kanina Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Ang dami ko pa naman bayarin ngayon. Ako na ang bahalang magbayad sa mga yun. Pero hanggat wala pa ako nakukuhang bagong trabaho, pakiusap, huwag ka na munang kukuha ng mga hulugan. Ano pa nga ba? May pagpipilian ba ako? Babawi na lang ako sa'yo kapag nagkatrabaho na ulit ako. Sana nga magkaroon ka agad ng trabaho. Hindi pa rin maipinta ang mukha ni Tita Larissa. Kahit nilalambing na siya ng itay. Lahat ng kanilang pag-uusap ay narinig ko. Dahil hindi naman nakasara ang pinto ng kwarto ko. Inabot ng 1 buwan na walang trabahong itay. Kahit ang pag-aaral ko ay naapektuhan na rin. Dahil madalas na wala akong baon sa pagpasok. Kaliwat kanan din ang pumupunta sa bahay para maningil. Kahit ilang beses na kasing pinagsabihan ng itay si Tita Larissa, hindi pa rin ito matigil sa pagkuha ng hulugan. Nakadalasan ay pansariling gamit lamang nito. Kaya naman nagdesisyon na ang itay na tanggapin na ang alok ng pinsan nito na magtrabaho sa ibang bansa. Tay, pati ba kayo iiwan na rin ako? Kailangan ko tong gawin anak alang-alang sa inyo ng kapatid mo. Mula nang mawalan ako ng trabaho, natigil na rin ako sa pagpapadala ng sustento sa kanya. Pero tay, pwede naman po kayong dito na lang maghanap ng bagong trabaho, di ba? Sa totoo lang anak, lahat na nakakilala ko nilapitan ko na para matulungan ako sa paghahanap ng trabaho. Kaso wala din sila may tulong sa akin Tsaka, baon na rin tayo sa utang Dahil po ba kay Tita Larissa kaya tayo nabaon sa utang? Bakit hindi rin siya magtrabaho para tulungan niya kayo sa pagbabayad ng utang niya? Marie, ako ang lalaki. Obligasyon ko ang Tita Larissa mo. Dahil sa kanya mapapalayo kayo sa akin. Babalik din naman ako kagad Mabilis lang ang 2 taon. Walang nagawa ang pagpoprotesta ko. Natuloy pa rin na umalis ang itay. Kung malungkot ako, kabaliktaran naman si Tita Larissa. Kulang na lang magpakain ito sa sobrang saya. Dahil aalis na ang itay papuntang ibang bansa. Nang kami na lang ang naiwan sa bahay, tuluyan nang ipinakita ni Tita Larissa ang tunay na kulay niya. Marie! Halika nga dito! Bakit po, Tita Larissa? Nagtatanong ka pa? Anong ginawa mo sa damit ko, ha? Bakit may mancha to? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Sa'yo ko lang to pinalaba.
Alam mo ba kung magkano bili ko sa damit na to, ha? Sana po, kayo na lang ang maglaban ng damit nyo. Huwag nyo nang iasa sa akin. Sumasagot-sagot ka pa. Ganyan ka ba talaga pinalaki ng nanay mo, ha? Ganyang asal ba ang itinuro sa'yo? Nananahimik na po ang inay. Huwag nyo na po siyang isali dito. Pwes, kahit ilang beses kong banggitin ang pangalan ng nanay mo, wala kang magagawa. Kaya sa susunod, ayusin mo ang mga inuutos ko sa'yo. Kung ayaw mong isali ko ulit ang nanay mo. Nagpupuyos naman ang kalooban ko kay Tita Larissa. Nang tumalikod dito, pumasok na lang ako sa kwarto ko. At dun ko ibinuhos ang lahat ng hinanakit ko rito. Nasundan pa ang pagmamalupit sa akin ni Tita Larissa. Hanggang sa hindi na niya ako pinapasok sa eskwelahan. Ginawa na niya akong alila sa mismong bahay namin. Hindi naman importante ang pag-aaral eh. Kailangan lang madiskarte ka para mabuhay. Ipinangako ko po kay inay na mag-aaral ako. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang pag-aaral ang tanging yaman na hindi pwedeng makuha sa akin. Kaya mo bang papag-aralin ng sarili mo, ha? E di gawin mo. Pero wala ka maaasahan sa amin ng tatay mo. Alam ko po na gusto ng itay na makapagtapos ako ng pag-aaral. Kahit gusto pa ng itay mo mag-aral ka, wala naman siya magagawa dahil wala siya rito. Napakasama niyo. Alam kong meron din pinapadala ang itay para sa akin. Ayaw niyo lang ibigay sa akin. Hanggat sa akin dumadaan ang padala ng itay mo, ni isang kusing wala kang makukuha sa akin. Tandaan mo yan. Nakikiusap po ako sa inyo. Gusto ko pong mag-aaral. Hindi mo na mababago pa ang isip ko. Hindi ka na mag-aaral. At isa pa, kung gusto mong makakain sa bahay na to, kailangan mong paghirapan ang bawat butil na isusubo mo. Tuluyan nang gumuho ang mundo ko sa tinura na yun ni Tita Larissa. Hindi lang niya ako inalila, kundi sinasaktan na rin niya ako sa konting pagkakamali ko. Kahit nakikita ng mga kapitbahay namin ang ginagawa sa akin ni Tita Larissa, ayaw naman nilang mangialam sa amin. Tuwing tumatawag din ng itay, laging sinasabi ni Tita Larissa na nasa eskwelahan ako. O di kaya wala ako. Walang kamalay-malay ang itay sa kalupitan na nararanasan ko sa babaeng dinala niya sa bahay namin. Minsan umalis ang Tita Larissa ng bahay. Sinamantala ko yun at saka ako nagtungo sa sementeryo para dalawin ang puntod ng aking ina. Lahat ng bigat sa dibdib ko, ibinuhos ko sa harapan ng libingan nito. Hirap na ako, Nay. Bakit po kasi kailangan yung mawala agad? Wala na tuloy akong kakampi. Nay, patawad po. Hindi ko na matutupad ang pinangako ko sa inyo na magtapos ako ng pag-aaral. Nauwi sa panaghoy ang pag-iyak ko habang nakasubsob ako sa harap ng puntod ng inay. Ilang sandali lang, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Nang mag-angat ako ng paningin, noon ko lang napansin na kalat na ang dilim sa paligid. Sa di kalayuan, may naaninag akong nakaputi. Isang babae na may mahabang buhok na tinatangay ng mabining hangin. Dahil madilim na, hindi ko na maaninag ang mukha niya. Hindi naman ako nakaramdam ng takot. Naisip ko na baka katulad ko, may dinadalaw din siya sa sementeryo. Nagmadali na rin ako umuwi dahil tiyak na nakauwi na si Tita Larissa. Hindi pa man ako nakakapasok sa bahay, sinalubong na agad ako ng sampal nito. At saka pa sa bunot na hinila ang may kahabaan kong buhok, papasok sa loob ng bahay. Sinalya rin niya ako sa sahig. Saan ka lang galing, babae ka? Sa sementeryo po, dinalaw ko lang ang inay. Inuna mo pa talaga ang pagdalaw sa patay. Sa susunod, matuto kang magpaalam bago ka umalis. Sorry po, hindi ko na uulitin na umalis ang hindi nagpapaalam sa inyo.
Dapat lang. Dahil sa susunod, hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka sa bahay na to. Opo. Pumunta ka na sa kusina. Magluto ka na. Kanina pa ako nagugutom. Mabilis naman akong tumayo at nagpunta sa kusina. Lingid sa akin, hanggang sa bahay ay sinundan ako ng babaeng nakita ko sa simenteryo. Dahil malaki ang pagkakabukas ng pinto, nakita rin siya ni Tita Larissa na nakatayo sa tabing daan habang nakatingin sa bahay namin. Sa pagkakatingin sa babae, ginapangan na matinding kilabot si Tita Larissa. Pabagsak pa nitong naisara ang pinto. Ako naman pinagsabay na ang pagsasalang ng sinaing at ulam para mabilis na akong makapagluto. Sa tapat ng kalan, may bintana doon na nakatapat sa daan. Bigla ako napasulyap doon. At ganun na lang ang gulat ko nang makita ang babaeng nakita ko sa simenteryo. Marie, nakaluto ka na ba? Malapit na po. Kahit kailan talaga ang kupad mong kumilos? Pasensya na po, Tita Larissa. Ilang minuto na lang po makakakain na kayo. Kung hindi ka ba naman lumayas-layas, di sana nakaluto ka na kanina pa. Hindi na lang ako sumagot pa. Hahaba lang kasi ang usapan at paulit-ulit lang ang gagawin nitong paninisi. Sandaling nawala ang atensyon ko sa babaeng nakita ko. Nung sumulyap ulit ako sa labas ng bintana, wala na ito roon. Naisip ko kung guni-guni ko lang ba yun o totoo may babae akong nakita. Nang makaluto ako, agad na akong naghain para makakain na si Tita Larissa. Hindi man lang niya ako inalok na sumabay na sa kanya. Kinailangan ko pa siyang hintayin matapos kumain bago ko kainin ang tira niya. Hanggang sa pagtulog, dala ko pa rin ng bigat sa dibdib ko. Laman din ng isip ko ang babaeng nakita ko kanina. Nang sumunod na araw, madalas ko pa rin siyang nakikita sa di kalayuan na nakatingin sa akin. Marie! Lumapit ka nga dito! Dalian mo! Papunta na po. Bakit ba ang tagal mo dyan sa labas? Nagpapahinga ka siguro, no? Hindi po, Tita Larissa. Marami ka pang gagawin dito sa loob ng bahay. Kaya huwag kang babagal-bagal sa kilos. Opo. Siya nga pala, dadalaw daw dito ang kapatid ng tatay mo. Binabalaan kita ha. Huwag na huwag kang magsusumbong sa tita Vanjie mo. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Tumango lang ako kay Tita Larissa habang nakatungo. Nang tumalikod siya, nilingon ko ulit ang mahiwagang babae. Ngunit wala na ito doon. Isang hapon, dumalaw sa bahay ang isa sa naging guro ko nung nag-aaral pa ako. Hindi ako pinaharap ni Tita Larissa. Nasa kwarto lang ako, pero naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Nag-aalala ang guro ko kung bakit bigla ang pagtigil ko sa pag-aaral. Sayang naman daw ang potensyal ko. Ang dahilan ni Tita Larissa, nagpapagamot daw ako. Dahil nagkaroon ako ng depression sa pagkamatay ng aking ina. Yun din ang dahilan para magtrabaho sa ibang bansa ang aking ama. Para matustusan ang aking pangangailangan. Nang makaalis ang bisita, galit na kinausap ako ni Tita Larissa. Nagsumbong ka ba ha? Kaya biglang sumugod dito yon? Hindi po. Wala naman po ako nakakausap ni isa sa mga kaklase ko. Siguraduhin mo lang talaga, Marie. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Marami pa sanang gustong sabihin si Tita Larissa. Ngunit pareho kaming natigilan nang biglang nahulog sa saiga mga display sa sala. Napahakbang ako ng mabilis sa mga yon. Dinampot ko ang larawan ng inay na kasama sa nahulog. Bigla ring lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Nang sulyapan ko ang kortina sa may bintana, hindi naman yun gumagalaw. Nahintakutan namang pumasok ng kwarto nito si Tita Larissa.
Napangiti ako habang pinagmamasdan ko ang litrato ng inay. Kasalukuyan niya akong pinagbubuntis nang kinuhanan ng litrato na yun. Napakaaliwalas ng mukha nito at kitang-kita ang saya sa mga mata at ngiti niya. Matulin na lumipas ang mga araw. Tila namamanhid na ako sa ginagawang pagmamaltrato sa akin ni Tita Larissa. May mga pagkakataong hindi ko na magawang umiyak dahil sa pananakit niya. Tinanggap ko na lang ang kapalaran ko. Marie, tatawag ang tatay mo mamaya. Gusto ka niya makausap. Siguro naman alam mo na ang gagawin mo. Wag na wag kang magsusumbong. Dahil kung hindi, bago dumating ang tatay mo napalayas na kita dito sa bahay na to. Opo, Tita Larissa. Siya nga pala. Napansin mo ba yung babaeng laging nakatingin dito sa bahay? Hindi po. Pinagtanong-tanong ko na kasi ang babaeng yon, pero walang nakakakilala sa kanya. Baka naman po napadaan lang. O hindi kaya dayo lang sa lugar natin. Dahil sa babaeng yun, kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa isip ko. Ano po ang ibig niyong sabihin? Wala. Kalimutan mo nang sinabi ko yun. Kung wala na po kayong sasabihin, babalik na po ako sa kusina. May tinatapos lang po akong gawain doon. Sige, bumalik ka na sa ginagawa mo. Nagtataka naman ako sa ginagawin ni Tita Larissa. Pero hindi na ako nag-abalang mag-usisa. May mga pagkakataon kasi na kapag hindi nito gustong tinatanong, basta na lang akong sinisinghalan. Hindi lang nalulung sa mga material na bagay si Tita Larissa. Natuto na rin siyang magsugal at manlalaki. Ang lalaking karelasyon nito ay nakilala niya sa pagsusugal. May mga pagkakataon na doon na nito pinapatulog ang lalaki. Nang hindi ako makatiis, kinumpronta ko na siya. Wala na po ba kayong kahihiyan para patulugin ang lalaking yan dito sa bahay namin? Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Hindi na po kayo naawa kay Itay na nagpapakahirap sa pagtatrabaho sa ibang bansa para mabigay lang ang gusto nyo? Tumigil ka ha? Dahil kung hindi, paduduguin ko yung nguso mo. Sinabi ko na sa'yo na ayaw kong sinasagot-sagot ako. Kaya kong tiisin ang pananakit nyo sa akin, pero hindi ang ginagawa nyo kay Itay. Bakit? Anong gagawin mo? Magsusumbong ka ha? Oo, isusumbong ko ng mga ginagawa nyo sa bahay na to. Hindi ko na kayang manahimik pa. Subukan mo, Marie. Hindi mo pa nakikita kung paano ako tunay na magalit. Kulang pa ang ginagawa ko sa'yo para makita mo kung sino ako. Hindi na po ako natatakot sa inyo. Ganun ha? Sinusubukan mo talaga ako. Hinila ni Tita Larissa ang buhok ko at sinalya ko sa sahig. Tumama pa ang balakang ko sa upuang kahoy. Hindi pa siya nakontento. Kinubabawan ako at makailang beses inuntog ang ulo ko sa sahig. Halos magdilim na ang paningin ko ng mga oras na yun. Hindi pa rin siya nakontento. Paulit-ulit din niya akong sinampal. Tingin ko para na siyang nawawala sa sarili sa ginagawang pananakit sa akin. Tumigil lang siya nang hilahin siya ng lalaki nito na nagising dahil sa komosyon. Parang nahimasmasan naman si Tita Larissa at parang nagsisisi sa ginawa sa akin. Sa huli, siya pa ang gumamot sa mga pasa at sugat na natamo ko sa kanya. Marie, pasensya ka na ha. Hindi ko naman sinasadya eh. Nagdilim kasi ang paningin ko kanina. Ikaw kasi grabe ka kung makasagot-sagot sa akin. Hayaan nyo na lang po akong makali sa bahay na to. Hindi ko na kaya ang ginagawa niya sa akin. Hindi kita maaaring payagan. Sa akin ka inihabilin ng itay mo. Gusto ko na lang pong umalis dito. Diba, gusto niyo naman akong palayasin na. Makinig ka sa akin. Hindi ka aalis sa bahay na to. Dito ka lang sa kwarto mo. Hanggat hindi gumagaling ang mga pasa at sugat mo. Ayoko na nga po dito.
Sa tingin mo tanga ako para payagan kang umalis na lang basta? Baka mamaya magsumbong ka pa. Takot naman pala kayong isumbong. Bakit niyo ako kailangan saktan ng ganito? Kasi nga ang tigas ng ulo mo. Ayaw mo makinig sa akin. Akala mo din kung sino kang sumagot-sagot. Tama lang po na sagutin ko kayo. Masama ang ginagawa niyo. Nanggigigil na naman ako sa'yo ha. Diyan ka na nga. Hindi ka lalabas ng kwarto na to hanggat wala akong pahintulot. Huwag niyo akong ikulong dito! Tita Larissa, huwag niyo ilak ang pinto! Tita Larissa, buksan niyo to! Napagod na lamang ako sa pagsigaw at pagkalampag sa may pinto. Ngunit hindi yun binuksan ni Tita Larissa. Lalo din ako nakaramdam ng panghihina. Kaya naman bumalik na lang ako sa pagkakahiga. Kumikirot din ang ulo ko at nahihilo din ako. Sa nanlalabo kong paningin, may naaninag akong babae. Palapit siya sa akin. Parang ang inay ko. Inay, ikaw nga ba yan? Sinusundo niyo na ba ako? Anak, ang kawawa akong anak. Sobra na ang pagtitiis mo. Hindi na ako papayag na patuloy kang magdusa. Inay, huwag niyo po akong iiwan ha. Ayoko na pong mag-isa. Hindi na anak. Lagi na akong nasa tabi mo. Babantayan kita palagi. Mula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Naramdaman ko pa ang mahigpit na pagyakap sa akin ng inay. Kahit malamig ang dampi ng katawan niya sa balat ko, nakaramdam pa rin ako ng kapanatagan ng kalooban. Habang nakayakap sa akin ng inay, kinantahan pa niya ako. Yun ang kinakanta niya sa akin nung bata pa ako tuwing pinapatulog niya ako. Kinabukasan, nagising ako na magaan na ang pakiramdam. Wala rin akong makapana kahit anong bigat sa kalooban ko. Napangiti pa ako nang maalala ang nagdaang gabi. Nang pihitin ko yung seradura ng pinto, hindi na yun nakalak. Nagulat pa si Tita Larissa nang makita akong nakatayo sa sala ng bahay. Hoy, paano ka nakalabas sa kwarto mo? Di naman po nakalak ang pinto kaya ako nakalabas. Ganon? Baka nakalimutan kong ilak kagabi. Pumasok kasi ako sa kwarto mo para yayain kang maghapunan. Kaya lang mahimbing ka na natutulog. Kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos na po, Tita Larissa. Hindi na ba masakit ang mga pasa at sugat mo? Hindi na rin po. Mabuti naman kung ganon. Kaya mo na ba magluto ng almusal natin? Opo, kaya nga po ako gumising ng maaga ngayon. O sige, pumunta ka na sa kusina. Tumangulang ako at saka tumuloy na sa kusina. Pagkatapos ko magsalang ng sinaing, kinuha ko naman ang tsaa na lagi kong iniinom. Pumasok naman si Tita Larissa sa kusina at may kinuha sa kabinet. Patalikod na sana siya nang mapansin ang iniinom ko. Nakita kong kumunot ang noo nito bago pinaglipat-lipat ng tingin sa tasa at sa akin. Kailan ka pa natutong uminom ng tsaa? Matagal na po, Tita Larissa. Ito talaga ang paborito kong inumin. Sa tagal ko na kasi ditong nakatira, ngayon lang kita nakitang uminom ng tsaa. Sa pagkakaalala ko ang nanay mo ang mahilig sa tsaa. Umiinom din po ako nito. Ganun ba? Tawagin mo na lang ako kapag nakaluto ka na. Sa ilang araw maraming pagbabago ang nakita ni Tita Larissa sa akin. Isa doon ng mga kinikilos ko at pagsasalita. Hindi niya maiwasan na kabahan na baka resulta yun ng ginawa niya sa akin pambubugbog. Dama ko rin ang lihim niyang pagmamasid sa akin. Hindi ko na lang siya pinapansin at tuloy lang ako sa ginagawa ko. Minsan nakita ko siyang nakatayo sa may bintana at tila merong tinatanaw. Sino po ang tinitingnan niyo, Tita Larissa?
Ha? Kasi naalala mo ba yung babaeng sinasabi ko sa'yo? Yun po bang laging nakatingin dito sa bahay natin? Oo, siya nga. Ilang araw ko na kasi siyang hindi nakikita eh. Baka nga po dayo lang ang babaeng yun at umalis na rin. Baka nga. Oo nga pala. Nagawa mo na ba yung pinagagawa ko sa'yo? Tapos na po, Tita Larissa. Tambak na nga pala yung mga plantsahin. Mamalansya ka na bago ka matulog mamayang gabi. Opo. May itatanong po sana ako sa inyo. Ano yun? Bilisan mo na at may gagawin pa ako. Wala akong oras na makipagkwentuhan sa'yo. Hindi na po ata nagpupunta dito si Mang Dado? Ayaw na niyang magpunta dahil sa nakita niya noon. Natakot yata nung makita ko kung paano ako magalit. Di ba yun naman ang gusto mo? Ang wag na siyang pumunta dito sa bahay? Ganun na nga po. Kaya po gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Alam mo, ilang araw ko na napapansin ang pagbabago sa kinikilos mo. Akala niyo lang po yun, Tita Larissa. Wala pong nagbago sa akin. Sige po, hindi ko na kayo iistorbuhin pa. Habang humahakbang palayo, dama ko ang pagsunod ng tingin sa akin ni Tita Larissa. Dumiretso na ako sa kusina para maghanda ng hapunan. Nang pumasok na sa loob ng kwarto nito si Tita Larissa, tsaka ko naman inilabas ang mga damit na paplansyahin ko. Agad ko na rin yun inumpisahan para makapagpahinga na rin ako. Nang bandang hating gabi na, kinuha ko ang napakaraming kandila at saka ko sinindihan yun sa kwarto ko. Tsaka ako nagpatira pa sa isang aparisyon. Natanging ako lang ang nakakakita sa kanyang presensya. Kinabukasan nagising si Tita Larissa na masama ang pakiramdam. Ikukuha ko po kayo ng gamot, Tita Larissa. Mabuti pa nga, para talagang binibiyak ang ulo ko sa sakit. Para ding luluwa ang mga mata ko. Tulog po ba kayo kaagad kagabi? Oo naman. Nakita mo naman nang pumasok ako sa kwarto, di ba? Nagising nga lang ako na ganito nakatindi ang pananakit ng ulo ko. Akin na nga yung gamot. Heto na po. Paano ko to iinumin kung walang tubig? Pasensya na po, ikukuha ko na kayo. Nakapagluto ka na ba ng agahan? Opo, maghahain na po ako para makakain na kayo. Wala ka bang alam na lutuin kundi yan? Yan lang po kasi ang meron tayo. Mamaya bumili ka ng isda sa naglalako para maiba naman ang ulam natin. Pupurgahin mo yata ako sa itlog at noodles eh. Dahil masama ang pakiramdam, buong araw na masama ang timpla ni Tita Larissa. Wala na rin siyang ginawa kundi singalan ako. Nung bandang tanghali, hindi na siya kumain. Nagkulong na lang siya sa kwarto niya. Narinig ko pa siyang umiiyak dahil sa pananakit ng ulo. Nakarinig din ako ng mga gamit na nabasag sa loob ng kwarto nito. Pinagkibit-balikat ko lang yun at itinuloy ang ginagawa ko. Huminto lang ako sandali sa ginagawa ko nang maramdaman ko na tila may nanonood sa akin. Sa bukas na bintana natanaw ko ang isang babae. Siya ang babaeng nakita ko nun sa sementeryo. Napangiti ako at saka humakbang palapit sa tapat ng bintana. Kumaway ako sa kanya bago siya naglaho na parang bula. Napakurap-kurap pa ako at nagtaka pa ako kung anong ginagawa ko sa tapat ng bintana. Naiiling na binalikan ko na lang ang ginagawa ko. Lumabas naman si Tita Larissa na magulo ang buhok at nangingitim ang ilalim ng mata. Ayos na po ba kayo, Tita Larissa? Mukha bang maayos ang lagay ko, ha? Pasensya na po, nagtatanong lang naman ako. Hanggang ngayon yan pa rin ang ginagawa mo? Kanina ka pa dyan ah. Meron po ba kayong ipag-uutos? Uunahin ko na po. Pumunta ka sa butika. Ibili mo ako ng gamot. Hindi naman tumatalab yung gamot na binigay mo sa akin. Opo, bibili na po ako ngayon. Bilisan mo.
Baka kung saan ka pa magpunta. Mabilis na ako nagtungo sa pinakamalapit na butika sa amin at binili ang gamot. Wala pang kalahating oras ay nakauwi na rin ako sa bahay namin. Nasa punong hagdan na ako nang marinig kong kausap ni Tita Larissa ang itay. Sa pagkakaintindi ko sa usapan nila, uuwi na ang itay. Hindi ko lang narinig kung kailan. Hindi ko napigilan na mapangiti. Dahil sa wakas ay makikita ko na rin ang itay. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok sa bahay. Heto na po ang gamot niyo, Tita Larissa. Bakit ang tagal mo? Nilakad ko lang po kasi papuntang butika. Ikuha mo na lang ako ng makakain. Kanina pa ako nagugutom. Opo, Tita Larissa. Halata kay Tita Larissa ang sobrang gutom. Sunod-sunod kasi ang pagsubo nito at para bang aagawan. Ngunit ilang minuto lang pagkatapos niyang kumain, isinuka rin niya ang lahat ng kinain niya. Nagsisigaw pa ito na meron daw mga buhay na uod sa isinuka niyang pagkain. Pero wala naman ako nakita na anumang gumagalaw na uod mula ron. Bulag ka ba? Hindi mo nakikita napakaraming uod. Ayan o! Wala naman po ako nakikita, Tita Larissa eh. Ikaw talaga. Ang mabuti palinisin mo na lang yan. Lalo lang sumasama ang pakiramdam ko sa'yo eh. Pumasok na lang sa kanyang silid si Tita Larissa. Ako naman nililinis ko na ang suka niya. Pagkatapos pumasok na rin ako sa kwarto ko para magsagawa muli ng isang ritual. Bago ko usali ng mga salitang Latin na mula pagkabata ay kabisado ko na, humakbang muna ako palapit sa malaking salamin. Imbes na refleksyon ko ang makita ko, ang inay ang nakikita ko sa salamin. Inay, miss na miss ko na po kayo. Ako rin, anak. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Kailan po tayo ulit magkakasama? Balang araw, Marie. Muling mabubuo ang pamilya natin. Magtiwala ka lang. Inay! Lagi mo lang isa sa isip na lagi akong nandito. Hindi kita pababayaan. Wala nang sino man ang mananakit sa'yo. Habang nakatitig ako sa salamin, biglang naglaho ang refleksyon ng inay. Nabatid ko na nasa loob siya ng katawan ko. Ang inay ang nagsasalita at kumikilos dahil sa pagsanib niya sa aking katawan. Bago sumapit ang umaga, natapos ko na rin ang ritual ko para pahirapan pang lalo si Tita Larissa. Sa loob lamang ng ilang araw, kapansin-pansin na ang pagbabago sa katawan ni Tita Larissa. Natuyo ang balat nito at laging nalalalim ang mata dahil hindi makatulog ng maayos. Hindi pa rin po ba maayos ang pakiramdam nyo? Bakit hindi nyo po subukang magpatingin sa doktor? Nakakatakot na malaman na may malala pala akong sakit. Kesa naman po uminom kayo ng iba't ibang gamot na hindi naman tumatalab sa inyo. Mabuti na po yung maresetahan kayo ng tama. Pag-iisipan ko yung sinabi mo. Huwag nyo na po sanang patagalin. Baka lalong lumala ang lagay nyo. Ay, nakakapanibago ka talaga. Tuwing nagsasalita ka para kang ibang tao. Akala nyo lang po yun. Pero ako pa rin po ito. Susundin ko ang sinabi mo na magpatingin sa doktor. Bukas na bukas din. Pupunta ako sa ospital na malapit dito sa atin. Mabuti naman po, Tita Larissa. Baka po biglang umuwi ang itay at makita kayo sa ganyang kalagayan. Sinasabi mo ba na baka ipagpalit niya ako kapag nakita niya ang itsura ko ngayon? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Tama na nga. Talagang naninibago ako sa'yo. Hindi kaya sa atin dalawa ikaw ang kailangan magpatingin sa doktor. Baka naka-apekto sa'yo yung ginawa ko nun. Natitiyak ko pong walang naging epekto sa akin ang ginawa niyong pagmamaltrato. Napatitig na lang sa akin si Tita Larissa sa huli kong tinuran. Nang hindi na siya nagsalita, iniwan ko na siya sa gitna ng sala. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa ospital para magpatingin.
Pagbalik niya, agad ko siyang tinanong sa resulta ng pagsusuri sa kanya. Wala naman nakitang diferensya sa akin ng doktor. Niresetahan lang niya ako ng vitamin at gamot na pampatulog. Sinabi ko kasi na hindi ako makatulog sa gabi. Subukan niyo pong uminom ng tsaa. Baka makatulong para makatulog kayo ng mahimbing sa gabi. Hindi ko gusto ang lasa niyan kaya hindi ko iniinom. Sige po, kayo po ang bahala. Magpapahinga na muna ako sa kwarto ko. Huwag mo akong aabalahin ha. Pasuray-suray pang naglakad si Tita Larissa papasok ng kwarto nito. Halata na hindi talaga mabuti ang lagay nito. Ako naman, imbing na pangiti na lamang. Sa kwarto, hindi rin nakapagpahinga na maayos si Tita Larissa. Kahit kasi nakahiga siya, ramdam pa rin niya ang sobrang pagkahilo. Nakakarinig din siya ng malagom na boses. Sino ka? Bakit hindi ka magpakita sa akin? Anong kailangan mo sa akin? Tigilan mo na ako! Napatakip na lang sa dalawang tenga niya si Tita Larissa. Nang umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang tawa ng kung sino man. Hindi na rin niya napigilan ng sumigaw. Lahat ng nangyayari dito ay naririnig ko sa likod ng pinto. Ilang sandali pa, nanahimik na ang loob ng kwarto. Nang pihitin ko ang seradura, nakita ko nawalan ito ng malay. Nang magising si Tita Larissa, nasa tabi na niya ako. Anong nangyari? Narinig ko po kayong sumisigaw kaya pumasok na ako dito. Merong gumagambala sa akin, Marie. Baka siya ang dahilan ng pagkakasakit ko. Sino po ang tinutukoy niyo, Tita Larissa? Hindi ko siya kilala, pero hindi natin siya kauri. Ano po ang gagawin natin? Magpatawag ka ng albularyo. Pero wala po akong kilala na albularyo. Kahit kailan talaga hindi ka maaasahan. Tumabi ka riyan at ako na ang bahala maghanap. Pero hindi pa po kayo magaling. Baka mapano kayo. Huwag mo akong pakialaman. Pabayaan mo ako sa gusto kong gawin. Wala ko nagawa nang tabigin niya ako. Hanggang sa labas ng bahay, hinabol ko si Tita Larissa para pigilan ito sa binabalak. Ngunit sadyang determinado to sa balak gawin. Napayukom na lang ako ng kamao ko. Habang nakasunod ng tingin sa papalayong si Tita Larissa. Isang kaibigan ang hiningan nito ng tulong para humanap ng mahusay na albularyo. Pagbalik ni Tita Larissa, kasama na nito ang isang matandang albularyo. Sa labas pa lang ng bahay, natigilan na ang albularyo at napatitig pa sa akin na nakadungaw sa kanila sa bintana. Hindi basta-basta ang nilalang na gusto kang saktan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tama ka nang sabihin mo na may iba pa kayong kasama sa bahay na ito. Isang nilalang na may matinding galit sa iyo. Sabihin niyo, anong ginagawa niya sa akin? Kulam, iha. Kinukulam ka niya. Ano po? Kulam? Pero wala po akong kaaway. Kaya imposible ang sinasabi niyo. Maraming dahilan ng kulam. Maaring may naiinggit sa iyo. O di kay meron kang nagawa para gantihan ka niya. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi niyo. Basta gumawa po kayo ng paraan para gumaling ako. Lahat gagawin ko para mapagaling ka. Manalig ka lang. Ilang araw nang pabalik-balik sa amin ng albularyo. Pero hanggang na mga sandaling yon, ay hindi pa rin gumagaling si Tita Larissa. Lalo rin naging bugnutin to. Kaya hindi na lang ako lumalapit. Nasa likod lang ako ng pinto nang marinig ko ang sinasabi ng albularyo. Matindi ang galit ng taong nasa likod ng paghihirap mo. Ang ipinagtataka ko lamang, tuwing gusto ko siyang makausap, tila merong puwersa ng pumipigil sa akin para makita kong totoo niyang anyo. Mamamatay na po ba ako? Huwag kang mawala ng pag-asa. Alalahanin mo ang nakaraan. Baka meron kang nakakaligtaan. Baka meron kang malaking kasalanan na gustong pagbayaran mo.
Sinabi ko na sa inyo, wala nga ako naging kaaway. Bakit ba parang hindi kayo naniniwala sa akin? Hindi naman sa ganoon, Iha. Kailangan mo rin makipagtulungan sa akin. Naniniwala ako na nasa malapit lamang ang taong gumagawa nito sa'yo. Si Marie lang ang kasama ko sa bahay na to. Imposible siyang gumawa nito sa akin. Anong magagawa ng isang bata? Kung ganoon, magpapausok na lamang ako sa paligid nitong bahay. Nang humakbang palabas ng pinto ang albularyo, mabilis naman akong umalis at saka bumalik sa kwarto ko. Hanggat nasa akin ang kwintas ng inay, hindi malalaman ng albularyo na ako ang nasa likod ng nangyayari kay Tita Larissa. Habang lumilipas ang mga araw, palubha ng palubha ang kalagayan ni Tita Larissa. Maging sa albularyo, nagagalit na rin siya. Kung ganyang kagaspang ang ugali mo, wala akong magagawa kundi itigil na lamang ang panggagamot sa'yo. Huwag po kayong umalis. Pagpasensyahan niyo na po ako. Nahihirapan na po kasi ako eh. Hanggat hindi mo inaamin ang nagawa mong kasalanan, habang buhay ka ang pahihirapan ng sakit mo. Handa po ako magbayad. Pagalingin niyo lang ako. Tandaan mo, hindi lahat ay kayang tapatan ng pera. Hindi lamang material ang dapat pahalagahan sa mundong ito. Tumatak sa puso't isipan ko ang mga tinuran na yun ng albularyo. Sa puso ko bilang si Marie, handa na akong magpatawad at kalimutan ang lahat. Pero sa puso ko bilang si Alona, hindi ko makapasa puso ko ang pagpapatawad. Nang sumunod na araw, hindi ko inaasahan na bigla na lang darating ang itay. Sa sobrang pananabik ko sa kanya, patakbo ko siyang niyakap. Kumusta ka na, anak? Ayos lang po, pero hindi si Tita Larissa. Nabalita akong lahat ng nangyari dito. Maging ang kalupitan sa'yo ng Tita Larissa mo. Kaya nga bigla akong napauwi dito sa atin eh. Kanino niyo po nalaman? Sa Tita Vanji mo. Siya mismo nakakita sa ginagawa sa'yo ni Larissa. Hinakarma na po ata siya. Kasi po, sabi ng albularyo, may kumukulam po sa kanya. Kulam? Sinabi ba ng albularyo kung sinong nasa likod ng pangungulam sa Tita Larissa mo? Hindi po, pero araw-araw po siyang pinapahirapan. Pupuntahan ko lang ang Tita Larissa mo sa kwarto. May mga pasulubong nga pala ako sa'yo. Mamaya ko na ibibigay. Hindi na nahintay ng itay na makasagot ako. Nagmamadali na siyang puntahan si Tita Larissa. Sumunod naman ako hanggang sa may pinto. Nakita kong nakayakap ang itay kay Tita Larissa. Akala ko pa naman, magbabago na ang pakikitungo niya kay tita. Dahil nakarating na sa kanya, ang ginagawang kalupitan sa akin ng kabit niya. Huwag ka na matakot. Nandito na ako. Ayoko pang mamatay, Leo. Kumuha ka ng paraan. Oo, lahat gagawin ko gumaling ka lang. Maghahanap tayo ng magagaling na manggagamot. Hindi ko na matagalan ang eksena nilang dalawa. Kaya nagpupuyos ang kalooban ko na tumalikod. Dumiretso na lang ako sa kwarto ko at nagsindi ng kandila sa altar. Mula nang dumating ang itay, hindi na siya umaalis sa tabi ni Tita Larissa. Ang pananabik ko tuloy na makasama siya ay biglang naglaho. Napalitan yun ng paninibugho. Bakit parang mas naaawa pa kayo sa nangyari kay Tita Larissa kumpara sa nangyari sa akin? Marie, nagpaliwanag na ang Tita Larissa mo at humingi na rin siya ng dispensa sa akin. Hindi naman daw niya yung sinasadya eh. Kung alam niyo lang ang hirap na naranasan ko sa kamay niya. Naiintindihan kita, anak. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Hindi na po kailangan. Sana hindi na lang kayo bumalik. Parang wala na rin kasi akong tatay. Marie, sumusobra ka na ha. Kaya nagagalit siya yung Tita Larissa mo eh. Dahil sa ugali mong yan. Di lumabas din ang totoo. Mas siya ang kinakampihan niyo kaysa sa akin. Hindi totoo yan. Ikaw naman kasi. Kung alam niyo lang ang dinanas ko sa kamay ng babaeng yan, Tay.
Alam ko naman yun. Pero patawarin mo na lang ang tita Larissa mo. Hindi mo ba nakikita na ihirapan na rin siya sa sakit niya? Anong gusto mo? Magalit pa ako sa kanya? Ang gusto ko lang naman ay maramdaman ang pagiging tatay niyo sa akin. Wala na nga ang inay. Pati ba kayo parang wala na rin sa tabi ko? Hindi naman ako mawawala sa iyo eh. Nandito lang ako. Kung tatanggapin mo lang ng buo ang tita Larissa mo, magiging isang pamilya din tayo. Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang kabit niyo. Mas gugustuhin ko pang tuluyan kayo mawala sa akin kesa ipilit niyo ang bagay na yan. Dahil sa pagtatalo naming yun ng itay, isang pa siyang nabuo sa aking isipan. Alam ko yun din ang gusto ng inay. Di bali nang hindi ko makasama ang itay. Basta makasama ko lang ang kapatid ko. Sinabi ko kay itay ang pasya kong yun. Baka sa kanyang mukha ang pagkabigla sa sinabi ko. Pero hindi na siya nagsalita. Sa 1 linggo na ako susunduin ni Tita Vanjie. Bakit kailangan mo kong iwan, Marie? Kayo po ang unang nang iwan sa amin ng inay. Buhay pa siya, kinakasama niyo ng babaeng yan. Matagal ko nang inihingi ng kapatawaran ng nagawa kong kasalanan sa nanay mo. Nagawa ka naman kaya niyang patawarin? Mabait ang nanay mo. Alam ko na patawad na niya ako. Kayo lang ang nagsabi niyan. Alam mo bang napansin ko na malaki na ang pinagbago mo? Tama nga ang napapansin sa'yo ng tita Larissa mo. Kung nagbago man ako, dahil na rin yun sa inyo ng babae mo. Marie, bigyan mo pa ng isang pagkakataon ng tita Larissa mo. Nakikiusap ako. Paano ko pa siya bibigyan ng pagkakataon kung mamamatay naman na siya? Marie! Nagbibiro lang ako, Tay. Tinalikuran ko ang itay. Na matindi ang nakabalatay na pagkabigla sa mukha. Hindi dahil sa nakakainsultong pagtawa ko, kundi sa nakita niya sa akin. Bigla kasing lumitaw ang imahe ng aking ina. Kinurap-kurap pa ng itay ang kanyang mga mata. Dahil baka guni-guni lang ang nakita niya. Kahit nung kaharap niya si Tita Larissa, tila lumilipad pa rin ang isip niya. May problema ba? Kanina ka pa kasi tahimik dyan. Nasabi mo sa akin na binanggit sa'yo ng albularyo na hindi niya makita ang totoong itsura ng taong nagpapakulam sa'yo. Oo. Parang nanggagaling daw sa ilalim ng lupa ang kapangyarihan ng taong yun. Maaaring tama siya. Kaya nahihirapan siyang pagalingin ka. Sa dami ng kasalanang nagawa ko, kulam lang pala ang makakatapat ko. Siya nga pala. Aalis na si Marie sa bahay na ito. Ha? Saan siya pupunta? Titira na siya sa kapatid kong si Vanjie. Pinayagan mo? Yun ang makakabuti. Sa tingin ko kasi hindi kanya matatanggap. Lalo na sa mga ginawa mo sa kanya. Di ba nagpaliwanag na rin ako sa'yo kung bakit ko yun nagawa? Nauunawaan kita at napatawad na rin kita. Pero hindi si Marie. Matigas talaga ang kalooban ng anak mo. Naiiling na lang ang itay. Batid niya kasi na may katotohanan ng sinabi ni Tita Larissa. Nagpaalam ako kay tatay na dadalawin ko ang inay sa sementeryo. Pumayag naman siya, basta wag lang daw ako magtatagal. Nang nasa harapan na ako ng puntod ng inay, tumabi sa akin ang babae. Nilingon ko siya at saka ngumiti. Bago ko umalis ng sementeryo, lumingon pa ako sa babae na walang iba kundi ang inay. Alam kong matatahimik na rin siya ngayon. Dahil alam niya na magiging maayos na ang buhay ko. Pagdating sa bahay, inayos ko na rin ang mga damit na dadalhin ko. Maaga kasi akong susunduin ng tiyahin ko. Malayo ang bahay nila. Tsak matatagalan pa bago ako makabalik dito sa bahay namin. Isa sa mamimiss ko ay ang kwarto ko. Kinabukasan maaga akong gumising. Nagulat pa ako nang ipagtimpla ko ng gatas ng itay. Ayaw mong kumain kaya ipinagtimpla na lang kita ng gatas. Inumin mo muna anak. Salamat po, Tay.
Kapag nandun ka na, pagbutihin mo pag-aaral mo ha. Alam ko naman na matalino ka eh. Yan kasi ang pangarap namin ng inay mo. Ang makatapos ka. Opo, Tay. Magtatapos po ako gaya ng gusto ng inay. Hindi naman ako nag-aalala sa'yo. Alam ko naman na hindi ka papabayaan ng Tita Vanjie mo eh. Nalulungkot lang ako na mas pinili mo magkalayo tayo. Hindi naman po kasi ako ang kailangan niyo eh. Nandyan naman si Tita Larissa. Marie, sana mapatawad mo ko sa mga naging kasalanan ko at pagkukulang ko bilang ama mo. Tay, ingatan niyo po ang sarili niyo. Iwasan niyo pong magkasakit. Wala pong mag-aalaga sa inyo. Anak ko, Itay, Mahigpit akong niyakap ng itay. Naramdaman ko pa ang pagpatak ng mga luha niya. Napaiyak na rin ako. Pero sa kabila ng kalungkutan ko, buo na ang pasya ko na sumama kay Tita Vanjie. Nang dumating ang tiyahin ko, narinig ko pang nagbili ng itay na huwag akong pababayaan at ang kapatid ko. Bago ako sumakay sa sasakyan na naghihintay sa amin, muli ko niyakap si itay. Habang lulan ng sasakyan, pilit kong nilalabanan ng lumingon. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko na bumaba at bumalik sa bahay. Ilang buwan na ako sa poder ng tiyahin ko nang mabalitaan namin na pumanaw na si Tita Larissa. Hindi na raw kinaya ng katawan nito ang sakit. Bumalik na rin ako nun sa pag-aaral. Ilang buwan pagkatapos mamatay ni Tita Larissa, nakipagkita si itay sa amin ng kapatid ko. Nagkapatawaran na rin kami. Pagkatapos muli siyang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho. Buwan-buwan lagi siyang nagpapadala. At madalas din siyang tumatawag at kinukumusta kami. Hanggang makapagtapos ako ng pag-aaral, hindi na muling bumaling si itay sa ibang babae. Kami na lang ng kapatid ko ang pinagtuunan niya ng panahon. Malimit niyang banggitin noon, gusto niyang bumawi sa amin sa mga pagkukulang niya bilang ama. Sa puso't isip ko naman, nangako ako balang araw, kapag matanda ng itay, ako naman ang mag-aalaga sa kanya. Hindi lang para tumanaw ng utang na loob, kundi dahil mahal ko siya at matagal ko na rin siyang napatawad. Wakas,